Okay, ah, yung okay, using again PBB, okay? So, sana dun sa mga shippers o sa fans, wag kayo basta-basta mag-i-screenshot ng pictures ng Instagram account ng mga celebrities kasi baka, baka mapilitan silang mag-file ng legal action sa inyo. So, anong ibig ko sabihin? Pwede nila kayong kasuhan under Data Privacy Act and then ginagawa nyo ng kwento. Yun na yun, kasi may nakita ako na porket ba nasa office ni Derek Lorente Jogi, nasa office ni Derek Lorente Jogi yung isang talent o isang star magic artist. Ibig sabihin ba nun PBB na agad yun? Dahil ba gusto nyong bumalik yung isang linggong pag-ibig o isang linggong kilig? Oh. Hindi nyo pwedeng ano yun. Sasabihin nyo, ay pabalik na si Ivana kasi pabalik na si Ivana sa bahay ni Kuya. Ganyan. Paano babalik sa bahay ni Kuya yun? May schedule na nga yun sa April 6 nasa Capiz. Sa tingin mo, babalik siya sa bahay ni Kuya and then may schedule siya sa April 6. Papasok siya, then April 6 lalabas. Then pagkatapos nun, babalik ulit. Para napaka-impractical na ng iniisip nyo. Oh, kaya wag kayong kukuha-kuha ng screenshots ha. Kasi masyado kayong tamang hinala eh. Oh. Yun din, si Kulit. Oh, kalib-in daw yung siyan, wala namang unverified naman yun. Tapos pinupost sa Facebook. Oh. Basta yung tungkol sa PBB, antayin nyo yung announcement ni Robby, ni Bianca, ni Gabi, ni Alexa, ni Enchong, saka yung mga host, lalo na ni Melay. Sasabihin naman yan sa kanila eh. May teaser yan. So, hindi porket may nalaman kayo, basta nyo ipopost. No? Porket nagiging successful na si Kulit ngayon after ng PBB, sisiraan nyo. Diba yun yung mali. Tapos yung stories ni Ivana, gagawa nyo ng kwento. Hindi naman porket kasama nyo si Derek Loren, PBB na agad yun. Oh. At saka kung talaga nagbabasa kayo ng mga comments, merong nakakakita kay Ivana doing taping ba yun o shooting in Lingayen, Pangasinan. So, paano nyo naisip na babalik siya ng PBB ngayong may nakakakita na sa kanya sa ibang lugar after niyang manggaling sa PBB house? Oh, yun na yun. Sana wag kayong gumamit nun ha. Swerte na lang kayo, mabait itong si Ivana na hindi kayo pinapatulan. Hindi kayo pinapansin. Okay? Swerte kayo, mabait siya. Hindi niya kayo pinapatulan. Kasi pwede niya kayong patulan, pwede niya kayong kasuhan. Under Data Privacy Act. Kasi wala naman siyang consent na gamitin nyo yung, wala siyang consent na screenshot nyo yung story niya at gamitin yun sa pagpapakalat ng kung anumang bagay na hindi naman niya alam at hindi naman totoo. Diba? Oh. At saka, teka lang, marami sa inyo sa TikTok sinasabi pa nagpo-post siya pag nilike to nilike ito ni Ivana, may pag-asa sa kanya si Dustin, oh. Nakita ko lang sa TikTok yun, ha. Randomly. Well, okay. Hindi sumasagot si Ivana. Sasabihin nyo, baka busy pa siya. Yes, totoong busy siya. Busy siya, wala siyang panahon na sagutin yung mga walang, para sa kanya, for her, wala siyang panahong sagutin yung mga comments nyo. Pero mapapansin nyo, pag yung kapatid niyang si Mona yung nag-post, automatic, unang-una nagko-comment siya. Or kung nagustuhan niya yung video, i-re-repost niya and then siya pa yung unang-una nagko-comment.
So, napansin niyo yun? Kapag ka hindi importante yung comment, hindi ni-replyan, wag na kayong umasa. Basta ang sinabi lang niya, vlog. So, hindi pa natin alam yung takbo ng vlog. Hindi pa nangyayari yung vlog kasi nasa bahay pa si Dustin. Di ba? Kagaya nung kay Kulit din. Oh. Unverified naman yun. Yung sinasabi nilang may nakita si Esnir sa CR ng PBB House na ikinuwento kay Kuya. Totoo ba yun? Oh. Totoo ba yun? Oh. Kaya masyado kayo nagpapakalat ng ano eh. Wala namang atang sinasabi. So nasisira yung ano nyo, ano yan eh. Pag ginamit nyo yung computer, data privacy act yan. It is libelous slander. Pwede kayong makasuha niyan under Data Privacy Act and Revised Penal Code. O sige, lagay na lang natin Data Privacy Act kasi gamit ang internet. So yun na. So may part 1 lang to, may part 2 pa to ata bukas. So yun lang po.